magandang umaga sa ating lahat. So we will continue our lesson sa Adult Sunday School po from the book of Dr. Paipa mula sa komentary niya sa The Westminster Confession of Faith. So again, mahalaga po sa atin bilang mga Kristiyano na alamin po yung mga creeds and confessions na sinasaligan po ng mga mananampalataya na nakabase po sa scripture. So this will help us to stand and to not being swayed by mga iba-ibang teaching. So last month po si Brother Anton teaches taught about the creation na. So nag-skip lang po ng isang lesson. So now we will go back to lesson 5, which is the decree of God, right after nung lesson 4 patungkol sa Trinity, na tinuro naman ni Brother Carlo. Sige po, so kung meron po tayong copy po ng Westminster Confession of Faith, ihanda po natin. Open po natin ang ating mga Bible. Confession of Faith po natin. Kung meron po kayong application or apps kung saan mababasa yung Confession of Faith po natin, we encourage po. Kasi po dyan po magbabase yung ating Sunday School. Also, i-open din po natin yung Westminster Larger Catechism sa question number 12 and Shorter Catechism naman, question number 7. So, we will look into those statements po para po sa decree of God. So, we have some verses as well to look into or memorize na din. Like Psalms 33, verse 11, and Isaiah chapter 45, 6 and 7. So mukhang majority po, nandito na po lahat. So mag-start na po tayo. Let us bow down our head and ask God wisdom in prayer. Our gracious Father, Lord, we thank you for this very moment you have given unto us to study once again, Lord, your word. We pray, Lord God, through the Holy Spirit that you grant us wisdom and knowledge, Lord, and understanding so we can apply all the truths we are going to uncover or unpack this morning. We entrust to you everything. All this we pray in Jesus' name. Amen. So again, our lesson this morning is all about the decree of God. So have you ever heard the word decree before? Decree. Okay, so some says decree is pagtatakda, pagtatalaga. Some says it is atas, no? Merong king, meron siyang ilalabas na atas. Pwede ring utos ang decree. Pwedeng atas, pwedeng utos. So that depends on how we will understand the word decree according to the light ng scripture. So now let's open our Confession of Faith or the Shorter Catechism muna. Question number 7. Also, I will be asking someone to read para maging interactive tayo. Can someone read po the Westminster Shorter Catechism, question number 7, about the definition ng decree of God? Sino po pwede? Sige po, Brother Jervy. Question number 7. What are the decrees of God? The decrees of God are His eternal purpose according to the counsel of His will, whereby, for His own glory, He hath foreordained whatsoever comes to pass. Okay, salamat Brother Jervy. So, the decrees of God are
Number one, His eternal purpose. According to the counsel of His will, whereby for His own glory, He hath foreordained whatsoever comes to pass. So, makikita po natin na may mga lista na po na mga definition. But I highlighted number one, because the decrees of God are, number one, His eternal purpose. So when we say eternal purpose, pwede nating sabihin ito ay plano, layunin. And because God is eternal, and God is unchangeable, immutable, all-present, yung layunin niya ay eternal din. Ibig sabihin, merong nangyayari ngayon, halimbawa, at our timetable, nahulog yung baso. Pwede bang sabihin natin yung pagkahulog ng baso na yon ay eternally purposed by God in eternity past? Or nahulog lang siya ng wala lang? So, kaya siya tinawag na eternal purpose. Ang decree of God ay ang kanyang eternal purpose, ang kanyang walang hanggang plano or purpose or layunin. Ibig sabihin, sa madaling salita, ang lahat ng nangyayari sa mundong ito, in the physical realm, no? Itong earth, itong mundo, even in the spiritual realm, ay decree na ng Diyos. Meron na siyang purpose, meron na siyang itinakda, meron na siyang atas sa lahat ng bagay na mangyayari. Even yung mangyayari pa sa hinaharap. Again, because God is eternal, no? Nandoon siya sa simula, nandoon na rin siya sa wakas. And He is immutable. What God has decreed in eternity past will certainly happen. So walang aksidente sa madaling salita. So that is what we mean when we say decree of God. Nakatakda lahat according to His eternal purpose. So the decrees of God are His eternal purpose. Laging kadikit yung eternal. Kasi yung decree ay nagre-reflect ng kanyang attributes. So His decree is eternal because God is eternal. Wala siyang simula, wala siyang wakas. Ang lahat ng mangyayari sa physical world, sa spiritual world, ay itinakda niya na. Noong una pa. Remember Ephesians chapter 1 verse 4? Before the foundation of the world. Na, yung pagpili. Yung election before the foundation of the world. Romans chapter 9 verses 15 to 18. Bago pa may ginawang mabuti, si Jacob and Esau. Remember? Ipinili na siya. Jacob I love, Esau I hated. Kahit wala pa silang ginagawa. It reflects the work of God. Ang decree kasi, ang decree or His eternal purpose ay ang kanyang gawa, His work. According to His sovereignty. So again, the decrees of God are His eternal purpose. Hindi lang siya basta layunin. Dapat nandoon yung word na eternal. Kasi yung word na eternal, nagre-reflect sa kanyang sarili. Eternal purpose. Meron na siyang itinalaga. Meron na siyang itinakda. Meron na siyang atas nung una pa na mangyayari talaga. And number 2, this is according to the counsel of His will. This is according to the counsel of His will. According sa kayamanan, according sa karunungan ng kanyang kalooban. Now, question is, pwede bang may mag-counsel sa Diyos? Wala. Whereby, for His own glory, He hath foreordained whatsoever comes to pass. Ayon sa kanyang counsel, ng kanyang kalooban, itinalaga niya ang lahat. Ayon sa kanyang kaluwalhatian. That's the ultimate purpose, eternal purpose ng decree. For His own glory, itinakda niya ang lahat. Whatever comes to pass. Now, let's read Psalms 33.
verses 10 to 11 para mas maintindihan pa natin. Ano ba itong decree or itong sinasabi ni Anthony na eternal purpose daw ng Diyos? Sige, can someone read Psalms 33 verse 10 to 11? So by the way, nasa definition pa lang tayo, no? Tayo. Psalms 33. Psalms 33, verses 10 to 11. The Lord brings the counsel of the nations to nothing. He makes the plans of the people of no effect. The counsel of the Lord stands forever, the plans of his heart to all generations. Okay, so thank you, Brother Alex, sa pagbasa. So we have read that the Lord brings the counsel of the nations to nothing. Why? He frustrates the plans of the peoples kasi ang counsel ng Lord ang mag-i-stand forever. So the plan of his heart to all generation. Now, what is being contrasted? What is being contrasted in these two verses? Kanina sa sermon ni Brother Val, no, pinapakita yung contrasting act ni Herod sa plano ng Diyos. Now, dun sa Psalms 33 verse 10 to 11, ano yung kino-contrast dito sa verses na to? So, in these two verses, ang kino-contrast ay yung counsel and plans of men are being contrasted to those of God. So, meron tayong gustong gawin, pero kung hindi ito yung kalooban ng Diyos, hindi ito yung itinakda ng Diyos, kahit gusto natin gawin yun, usually, hindi naman talaga mangyayari yun. The reason why hindi mo ginawa yun, kasi hindi yun ang itinakda ng Diyos. Though you are free, no? Yung plan ng Diyos, mag-i-eventuate siya. Hindi naman lalaban sa kalooban mo yung kalooban ng Diyos usually. Mangyayari talaga yung plano ng Diyos sa gagawin mo. Now, later on, maiintindihan natin kung paano nag-harmonize yung sovereignty ng Diyos at saka yung free actions ng men. So let's focus on the definition. So merong counsel ang Diyos, meron siyang will, meron siyang itinakda nung una, mangyayari to. So gustong patayin ni Herod, sabi ni Brother Val kanina, gustong patayin ni Herod si Christ. Nangyari ba yung gusto niyang gawin? Kahit gusto niyang gawin yon, hindi yun mangyayari kasi meron ng itinakda ang Diyos na mangyayari. Na against dun sa gusto mangyari ni Herod. So what does the word counsel mean? Let's compare it to the shorter catechism. So let's go back now. So anong ibig sabihin ng counsel? So ano siya? Simultaneous siya dun sa eternal purpose. Kasi ang counsel ay purpose pa din ang ibig sabihin. Ibig sabihin, meron akong gusto. Ito dapat. According sa counsel niya, ito ang mangyayari. Ito ang plan of action. So, plan of action. Meron siyang counsel, no? Ito na nakalatag. Ito na yung decree. Ito na yung plan of action. So, yun ang ibig sabihin ng counsel at according yun sa kanyang will. So, yung nakadecree na yon, parang yung hari, di ba? Pag meron siyang gustong ipagawa, dinidecree niya yon in a scroll. Now, magre-reflect doon yung attributes ng king according sa kanyang decree, according sa kanyang plano. Usually ganon ang nagdidecree. Ang king nagdidecree siya nang hindi ayon sa kanyang plano or gustong gawin. So yung counsel ay ibig sabihin purpose or nakalayon na dun sa gustong mangyari ng Diyos, sa itinakda ng Diyos. So, sinong nagko-control sa plans ng men? Now, the question is, who controls the plans of men? Question, God controls the plan of men. Kasi nga, meron na siyang decree. Now, is it an accident that Adam and Eve would fall to sin?
Okay, God gave them a command to not eat, no? Yung fruit yung fruit ng tree na nagbibigay ng knowledge ng good and evil, good and evil. Now, hindi ba alam ng Diyos na susuway sila? Or it is part of God's plan? It's according to His purpose, His eternal purpose and plan of action. So, mangyayari yon. Yung plan ng men, yung pagpitas ni Eva nung prutas ay according pa rin sa plano ng Diyos. God foresee, no? According to His foreknowledge na gagawin niya yan. Now, did God cause it? Halimbawa, yung mga wicked people, did God, or should we say, permitted it? Is God the author of sin? That's the question na dinidebate actually. So, maraming question regarding the decree of God. Kasi kung ang Diyos ay mabuti, bakit pinayagan niya pa na mag-fall si Eva? Tapos yung sumuway sa kanya, parurusahan niya din. Diba? Now, God is all-knowing, no? And He made man according to His image. Did God remove the liberty of man nung kinreate tayo? Is our actions part of our liberty? Yung choices ba natin part ng ating liberty? Yes. If God removes our liberty, then pwede nating sabihin robot tayo. Kasi wala tayong liberty. Pero God completely made us according to His image. God is indeed free, so He made man into His image, who is also free. That's why we make choices, no? We make choices. Nagre-reflect yun ng pagiging ng liberty natin. Now, according to our own liberty, pues sino ang responsible sa isang action? Is it God? If you are completely free, pwede mo bang sisihin ang Diyos na kaya mo nagawa yun? Kasi inutos naman yun ng Diyos, itinakda na yun ng Diyos. So, isisisi mo sa Kanya ngayon yung liberty mo? Pwedeng hindi ka naman niya likhain, no? Kung ganun. But the question is why? No? Now, God permits that to happen because He will overrule it. No? You are free. No? You must know yung kakayanan mo bilang free. And God is in control. God is in control. Even though ikaw free ka, may control pa rin ng Diyos sa lahat ng nangyayari sa buhay mo. Walang aksidente. He controls the plan of man, like what happened to Adam and Eve. Itinakda niya yon. He permits that according to His foreknowledge, no? According to His power, omniscience, omnipotence, immutability, and let us not forget yung immutability. No, hindi matatwart ng men yung plano ng Diyos. So who can thwart the plans of God? No one can thwart the plans of God. Kung itinakda na ng Diyos yun, mangyayari at mangyayari yun. If Adam and Eve fall to sin, meron siyang plano to overrule it. So actually, isang napakalaking question ang hirap i-explain talaga nung problem ng sin. Pero inilagay naman yun ng Diyos doon, malinaw naman siya, iintindihin na lang natin kung sino ba yung Diyos na yun. And then, maglalaban kasi yung kalooban natin, yung will natin sa kalooban ng Diyos. No? Usually ganon. But if we understood the will of God, who He is, sino siya, ano siya, maintindihin natin yung itinakda niya nung una. So according to Isaiah 46 verse 10, when did God make His plan? So, still, nasa definition pa rin tayo. According to Isaiah 46:10, when did God make His plan?
Can someone read? Sige, magtatawag na lang ako. Brother Carlo, Isaiah 46 verse 10. Isaiah 46 verse 10, declaring the end from the beginning and from ancient times things which have not been done, saying, my purpose will be established and I will accomplish all my good pleasure. Okay, so when did God make His plan? According to Isaiah 46 verse 10, God made His plan in ancient times, in eternity past. So yun ang decree. Yung kanyang eternal purpose. Ginawa niya noong una pa. Wala pang creation. Wala pang daigdig. Only the triune God. Ginawa niya na yung plano niya. In eternity past. So cover lahat ng decree ng God. No? Tulad ng sabi natin, sa creation, cover niya yan. Sa providence, cover niya yan. Even sa glorification, yung in eternity future, cover yan ng decree ng Diyos. Itinakda na ng Diyos lahat yan, mula simula hanggang wakas. So if the decree of God is eternal and God is unchangeable, do you think God's plan can be changed? Of course, ang answer ay, alam dapat natin yan. God's plan cannot be changed. So isang napakalawak na topic, no? We cannot completely understand why or how, but if you look into God's attributes and character, that He is immutable, unchangeable, makikita mo na yung itinakda niya, hindi yun magbabago. So we will look into some verses as well, no? About the promise. Can someone read Hebrews chapter 6, 13 to 18? About God's plan and promise? Basa. Sige, Mark. Hebrews chapter 6, 13 to 18. Hebrews 6 verses 13 to 18. For when God made the promise to Abraham, since he had no one greater by whom to swear, he swore by himself, saying, surely I will bless you and multiply you. And thus Abraham, having patiently waited, obtained the promise. For people swear by something greater than themselves, and in all their disputes an oath is final for confirmation. So when God desires to show more convincingly to their heirs of the promise the unchangeable characters of His purpose, He guaranteed it with an oath, so that by two unchangeable things in which it is impossible for God to lie, we who have pled for refuge might have strong encouragement to hold fast to the hope set before us. Okay, thank you, Mark. Ano ang ibig sabihin ng God's plan and promise is unchangeable according to Hebrews chapter 6, 13 to 18? So it is according to unchangeable character of His purpose. So remember dito sa Hebrews, pinapatungkulan yung covenant ng Diyos kay Abraham. No? Sa unfolding ng God's promise mula sa 3:15 to Abraham, sinasabi niya na yung kanyang pangako na ang kaligtasan ay may makakarating at gumagawa siya ng covenant kay Abraham. Yung promise na yon, anong ginawa ng Diyos? Anong ginawa ng Diyos? He swore by Himself because He cannot lie. He cannot lie. According sa kanyang unchangeable character. No? Nanumpa siya. He make an oath para i-guarantee na yung purpose niya talaga nung una, mangyayari talaga yon because yun yung character niya. He cannot lie.
So yung God's plan and promise ay according sa kanyang character and character of His purpose. He guaranteed it with an oath. Yun yung decree. Yung dinikree niya nung una na sinasabi niya sa scripture na mangyayari ay mangyayari talaga. Kasi yun ang character niya. God's plan is eternal and unchangeable. God's promise is certain, for He swore by Himself, and it is impossible for God to lie. Yan din yung sinasabi sa James. So if God's plan does not change, how do we explain verses like 1 Samuel 15:11 and Genesis 6 verse 6? So, tignan nyo na lang po. So those are the verses that says God regretted. God regretted. Meron yung mga statement sa Bible na sinasabi, at nagsisi ang Diyos na para bang hindi niya alam na mangyayari ang isang bagay. May mga mababasa kayong statement ganun sa Bible. Now, pag sinabi mo kasing nagsisi ka, ay sorry, hindi ko alam, no? Pinapakita nun yung pagiging limitado mo. Now, in those verses, pwede bang sabihin na hindi alam ng Diyos na si Saul ay susuway sa Diyos? Didisobey yung mga commandment? Kasi itinalaga ng Diyos through Prophet Samuel si King Saul bilang hari ng Israel, unang hari ng Israel. Now, God regretted na siya yung naging unang hari ng Israel. Dahil sumuway siya. So hindi ba alam ng Diyos hindi ba alam ng Diyos na susuway talaga si Saul? At tatanggalin siya bilang unang hari? Of course, alam niya 'yon. Now, bakit may mga ganung statement? Also in Genesis chapter 6, no, nung nakita ng Diyos na sobrang sama ng tao, sabi niya, no, nagsisi ako na nilikha ko ang tao sa balat ng lupa. Nagsisi siya pagkatapos niya likhain yung tao dahil sobrang sama. So hindi ba alam ng Diyos na magpapakasama ang tao? So alam niya. Now, we must understand yung context ng mga verses na nagpapakita na ang Diyos ay parang tao na nagsisisi. Again, the scripture says, God cannot lie. And if you go to 1 Samuel 15, verse 29, the context itself says that God cannot lie. Basahin niyo po yung 1 Samuel 15 chapter 15 verse 29. Makikita niyo po doon na God cannot lie. That's what James is also saying. And in Genesis 6, na God regretted that He created man. Nagsisi siya. Nagsisi ang Diyos, no? Ano ibig sabihin nun? Ipinapakita lang kasi ng mga verses na to yung anthropomorphically, yung damdamin ng isang taong hindi gusto yung nangyayari. But that doesn't mean na pagdating sa Diyos ay hindi niya talaga alam yung nangyayari. He is sovereign. He is all-knowing. And His foreknowledge, alam niya ang lahat ng mangyayari from beginning to end. According to His omniscience. According sa kanyang karunungang walang hanggan. So, anong sinasabi ng mga verses na to? Sinasabi dito yung katangian at damdamin. So, ito ay isang figure of speech. Isang larangan sa pagsulat. Na isang larangan sa pagsulat upang yung bumabasa ay maramdaman yung nais ipahatid nung binabasa. Ma-feel mo, nag-regret ang Diyos. Ibig sabihin, sobrang lala ng kasalanan nung during time ni Noah. That even God regretted. Ang i-emphasis doon ay yung emotion. Emotion. So, yun ay, sa figure of speech ay anthropopathism. Anthropopathism. Ascribing man's emotion to God. So, meron ding anthropomorphism, di ba? Yung part naman ng tao ay ina-ascribe sa Diyos. Ang Diyos ay espiritu, wala siyang laman,
Wala siyang buto. Pero bakit sinasabi na ang mata ng Diyos ay nakikita ang lahat ng nasa mundo, di ba? Laking mata nun, no? Kung gagawin mong literal. Ang mundo ay tungtungan ng kanyang mga paa. Laking paa nun kung literal mo siyang i-interpret. Pero yun ay figure of speech lang. So for us to understand. Now dito hindi pinapakita na hindi alam ng Diyos yung kanyang plano. At walang mababago, nakatakda talaga yon na matanggal si Saul bilang king. Nagunawin talaga ang old world during time of Noah. So nakatakda yon. Hindi yun nagulat lang tapos bahala na. Parang ganun, no? Hindi po. God's character and attributes, eternal siya. Hindi po yun mawawala sa kanya. Alam niya po ang lahat. So we have seen that the Bible teaches that God's plan is eternal and unchangeable. May we then interpret this verse to mean that God changes His mind? Sagot, hindi po. Hindi dapat. Kasi sasalungat yun sa katangian ng Diyos. Sasalungat yun sa buong katangian ng Diyos na ipinapahayag sa Biblia. Kaya pag may something na parang malabo sa Scripture, titignan mo siya sa light ng ibang scripture. Ano bang sinasabi ng scripture pagdating sa ganitong specific na salita or statement? Titignan mo siya kung nagsasalungat ba naglalaban ba ang salita ng hindi. Hindi po. Isa lang po, no? Hindi po sila nagtutugma po lahat ng nakalagay sa scripture. So according to Romans 9:11 hanggang 13 and chapter 11 ng Romans verse 34, is God's decree dependent on what He knew men would do? Now let's question yung free acts of men. Hindi ba alam ng Diyos ang gagawin ng tao? Or yung gagawin ba ng tao, doon ba nakadepende ang Diyos sa gagawin ng tao? So ito ay pumapatungkol naman sa decree ng Diyos pagdating sa providence. Pagdating sa nangyayari, no, sa lahat ng bagay. Not only in the physical world but also in the spiritual world. Kasi ang angels ay nilikha din silang free according din sila sa image ng Diyos. So may choice din ang angel. Now, dependent ba ang Diyos sa gagawin ng mga tao na kanyang nilikha in a spiritual realm? Let's read confession of faith number 2. Chapter 3, number 2. Can someone read po? Westminster, tignan po natin yung sagot sa ating confession of faith. Sige po, basahin po natin. Sino po pwede? Westminster Confession of Faith, chapter 3, section 2. Sige, Sis Joanne. Westminster Confession of Faith, chapter 3, section 2. All the God knows whatsoever may or can come to pass upon all supposed conditions, yet has He not decreed anything because He foresaw it as future, or as that which would come to pass upon such conditions. Okay, so salamat. So now, ito naman ay pumapatungkol sa decree ng Diyos in eternity past in relation to His foreknowledge. Now, yung nakita ng Diyos na gagawin ng tao sa hinaharap, nakadepende ba doon yung decree ng Diyos? Nakadepende ba doon? Yung gagawin ng Diyos.
ay nakadepende ba sa gagawin ng tao? Sabi ng Confession of Faith, although God knows whatsoever may or can come to pass upon all supposed conditions, yet He has not decreed anything because He foresaw it as future, or as that which would come to pass upon such condition. So according to Romans 9:11, no, wala pang ginagawa ang tao, meron na siyang itinakda. Meron na siyang pinili. And 11:34, let's read Romans 11 verse 34. Sabi po diyan, for who has known the mind of the Lord, or who has been his counselor? So, nakadepende ba talaga sa tao or gagawin ng tao? Hindi po. Kasi nga, it is always according to His will, good pleasure of His will, not according to any foreseen action ng men. Hindi po nakadepende talaga sa tao. Kasi nga, sabi ng scripture, wala pang ginagawa ang tao, may tinakda na ang Diyos. Alam na ng Diyos kung sino ang sasamba sa Kanya, alam na ng Diyos kung sino ang hindi sasamba sa Kanya. Kasi itinakda niya nga yun. Itinakda niya yun. It's not an accident na tayo nandito sa church. It is not an accident na yung iba nasa labas ng church. Why? Because itinakda na ng Diyos. Ito, no? Alam niya kung sinong mga mananampalataya niya. Itinakda niya yun nung una. Alam niya kung sino yung mga magre-respond sa faith. At hindi dahil sa pag-respond ng tao na yun, yung kanyang decree, kundi ayon mismo sa kayamanan ng kanyang kalooban. Hindi siya dependent sa action ng men. Doon pumapasok pa yung isang question ng faith. Ang kilos ba ng tao? Kung hindi ba ako tumugon sa tawag ng Diyos nung naririnig ko yung gospel preacher, ibig sabihin ba nun, hindi ako maliligtas? Or God's word is enough, no, para tawagin ka niya? Na patay ka, kaya kanyang buhayin muli. No, merong analogy ang Panginoong Jesucristo na kung yung bato, no, yung bato, kung luluubin ng Diyos, sasambayan sa Diyos. How much more ang tao? Kapag tinawag ka ng Diyos, narinig mo ang salita niya at ikaw ay tinawag niya according sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, kahit patay ka, bubuhayin kanyang muli. Sa Ezekiel chapter 33, no, merong analogy doon na inuutusan si Ezekiel, mag-preach ka sa mga kalansay. Paano magre-respond yung kalansay? Pero, ang kapangyarihan ng Diyos kayang bumuhay ng mga patay. And tayo, bilang tao, after the fall, tayo ay dead, no? Ayon sa ating trespasses and sins. So, how can faith ng isang dead, or meron ba talagang faith ng isang dead? Meron faith yon, pero yung faith ba na yon sapat para makakilos siya? Patay nga siya, di ba? So, ang gagawin ng Diyos sa kanya, through God's word, bibigyan siya ng faith. Faith is a gift from above. It is being given to those people, no, na nakarinig ng salita ng Diyos na noong una pa itinakda ng Diyos. Hindi siya itinakda ng Diyos dahil magre-respond siya. Kaya siya nag-respond dahil itinakda yun ng Diyos. Acts chapter 13 verse 48. Those who have appointed to eternal life believe. So, no, God's decree is of His own purpose, not on the basis of what He foresaw would happen. So, hindi nakadepende sa tao. Hindi nakadepende dun sa sinasabi kay yung election ay hindi nakadepende kay Jacob and Esau kung anong gagawin nila, kundi ayon sa kanyang purpose, eternal purpose. So, let's have a summary of what
Definition pa lang to, ha? You have learned thus far about the decree of God. So, babalik tayo sa shorter catechism. Kailangan nating tandaan ito. Na ang decree ng Diyos ay yung kanyang eternal purpose. We may not understand, no? In yung sa ating estado ngayon, pero kapag inuunawa natin kung sino siya according to His own will and not according to what He saw, men would do, hindi sa tao, no, maiintindihan natin yung decree. That His decree cannot be thwarted and it is unchangeable. It is unchangeable. So we still have 18 minutes. So definition. Doon tayo sa definition muna. Itutuloy natin next week kasi baka bombarded na tayo. No? Kasi actually maraming questions like in election, problem of sin, predestination. So now after considering those definition, no, paano natin maiintindihan yung section? Ito na lang, sagutan na lang natin to, and then we will end with this naman. So now we need to consider what all the decree of God embraces. Ano ba yung saklaw or sakop ng decree ng Diyos? In order to do so, let's read verses ng bawat section na nakikita nyo dyan, and then pipili tayo ng sagot. So the phrase that best summarizes the meaning of the verses. So can someone read Matthew chapter 10, 29 to 30? Ano yung sakop ng decree ng Diyos ayon sa scripture? Sige po. Sino po pwedeng magbasa? Tatawag na nga lang ako. Recitation, no? May recitation pala. Okay, sige. Hirap magtawag. Walang tataas ng kamay. Sige, si Caleb. Caleb, may Bible yan si Caleb. And then, pumili ka na rin ng sagot ayon sa scripture. Lo, matusog ba? Graded. 10, 29, 30. Yan. Naka King James Version ako. Okay. Okay, thank you. Verse 29. Are not two sparrows sold for a farthing, and one of them shall not fall on the ground without your Father? Verse 30. But the very hairs of your head are all numbered. Ano nga ulit yung gagawin? Ayan, pipili ka sa A and B. Kung ano yung sakop nung decree ng Diyos ayon sa scripture. God's decree includes offense. God's decree only includes... Ay, the B, syempre. Ano yung B? Ay, ang nakalagay sa B is God's decree includes all events, even small things. Okay, so tama. So all events, okay? So all events in the physical world, name it, no? Even the smallest matter dito sa earth at saka sa universe, include yan ng decree ng Diyos. Okay, so walang nahuhulog, no? Na sparrow. Okay? Bilang ng Diyos ang buhok mo. Alam niya ang nangyayari sa kalawakan. Kontrolado niya yan ayon sa kanyang sovereignty. Walang aksidente kasi nga ayon sa decree ng Diyos. We will not view it as an accident. Actually, yung term na accident ay a human term. Human term yan. But we often use that. Okay lang naman. Pero pagdating sa Diyos, yung nangyayari pag tinin natin sa scripture, yung nangyayari sa bagay-bagay, kalooban yan ng Diyos, mangyayari talaga. Hindi yan accident in God's view. Pero sa ating view, dahil limitado tayo, pwedeng sabihin natin accident yan. Pero nakatakda na talaga yan mangyari. So, all events, no? Even small things, nakatakda na yan. Now, letter B. Sige. Proverbs na lang, 16 to 33. Basahin po natin. Proverbs 16:33. Ito po tayo matatapos. Proverbs 16:33.
Sige, yung katabi daw ni Caleb, si Ana. Ana. Yan. Susunod yung katabi ni Ana. Para wala nang ano. Proverbs 16:33. Proverbs 16 chapter 6 Proverbs 16 verse 33. The lot is cast into the lap, but the whole disposing thereof is of the Lord. Okay. So, sige, Ana. Multiple choice. Yan. Pili ka. So, according dun sa verse, the lot is cast into the lap, but its every decision is from the Lord. A po, God's plan embraces things that appear to be accidental. Okay. Tama ba? Okay, correct po. So, as the scripture says, every decision is from the Lord. Even yung inanimate na being. Even the inanimate being, yung walang mga buhay, no? Diyos ang nagtatakda kung saan yun pupunta, kung saan yun tutungo. Sa Kalawakan, di ba, yung mga comment na yan, na tinitrace yung path, Diyos ang nagtakda niyan kung saan yan pupunta. So God's plan embraces things that appear to be accidental for us. Yung kala natin na parang wala lang, Diyos na pala ang nagtakda nun. Itinakda na pala yun ng Diyos. Now, Isaiah 45, 6-7. Ito naman yung may kinalaman sa free action ng men. Okay, Acts na lang. Acts chapter 2, verse 23. Si Edward. Edward, sige. Okay, basahin mo daw. Acts chapter 2, verse 23. Acts 2:23. Acts 2, verse 23. This Jesus, delivered up according to the definite plan and foreknowledge of God, you crucified and killed by the hands of lawless men. Okay, so thank you. Now, pili ka ng sagot mo. So, si Christ daw na itinakda ng Diyos to be crucified according to God's foreknowledge ay killed by men, no? Killed by the hands of the lawless men, Letter A. which makes them responsible. A. Ano yung A? God's decree includes evil as well as good things. Okay, so tama. So, God's decree includes evil as well as good things. Okay, so yung itinakda ng Diyos na si Christ ay magbubuwis ng kanyang buhay sa hands ng men ay itinakda niya. Okay? That makes man responsible as well. But God overruled it according to the good pleasure of His will. Remember Joseph nung siya ay nasa Egypt? Genesis 50 verse 20, 'di ba? Grabe yung ginawa kay Joseph. Binenta, no? Nilaglag dun sa balon. Sinabi patay na. Binenta sa Midianite, napunta sa Egypt. Kay Potiphar, tapos pinagbintangan, no? Ni Potiphar na inaano yung asawa niya, pinagpaplanuhan ng masama, kahit tumanggi naman si Joseph na hindi gawin yun. And then nakulong. Nagkaroon siya ng kaibigan sa kulungan. Nangako yung kaibigan niya na babalikan siya, pero hindi pa rin, nakalimutan siya. Hanggang sa dumating yung panahon na siya yung naging governor sa Egypt. Bakit nangyari yon? Sabi ni Joseph sa mga kapatid niya, you meant it for evil, but God meant it for good. Pag may ginagawa ang tao, according sa kanilang free choice, minimin talaga nila yon kasi free nga sila. Pero, ang decree ng Diyos, laging ino-overrule ang evil. God permits evil, but actually not necessitated evil para ipakita yung kanyang glory. Hindi siya ang nag-cause ng evil. Hindi siya ang author ng evil. He permits evil
dun sa creature as secondary causes. So sa legal term, no, hindi siya yung proximate cause. Hindi siya yung liable, kumbaga, dun sa action ng men na yon. Merong liable, which is yung tao na free. Sino yung free, sino yung merong liberty na gawin yon, hindi naman siya tinulak na gawin yon, although yun ay nakatakda as secondary cause na gagawin ng tao, then they are liable. Meron kasing tinatawag na decretive will, no? Ito na yung nakatakda, ito yung mangyayari. Meron ding tinatawag na permissive or prescriptive will. Sinabi ng Diyos na huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos sa harapan ko sa Ten Commandments. Yun yung eksaktong halimbawa nung prescriptive will. Inutos niya na huwag mong gawin to, pero ang tao, free siya. Gagawin ba nila yon kahit sinabi ng Diyos? That only reflects prescriptive will. Inutos niya huwag mong gawin to, pero ang tao, pag di niya ginawa yun, liable siya. Pero ang decree ng Diyos ay always unconditional. Kung ano yung tinakda niya, mangyayari yun. According sa kanyang permissive will and benevolence. So, dun po tayo matatapos. Tutuloy po natin sa susunod. Pagdating po sa actions ng men. May question po? Meron pa tayong 5 minutes. 7 minutes. 11:53. Definition lang tayo. Wala pa tayo. Question po, question. Clarification po. Kasi alam ko maraming clarification dyan. Sige. Nawala. Kalooban ng Diyos na hindi mahanap. Thank you po. Sa Genesis po, during the 6-day creation, all creatures are commended as good, and man was created very good. However, hindi po na-mention yung creation sa ibang heavenly creatures like the angels. Since God creates everything on earth, including heavenly creations, where did this evilness of the serpent come from? Actually, napag-usapan na namin yan before. So, pagdating sa spiritual, sa creation kasi, especially sa scripture, hindi masyado nabigyan ng emphasis yung sa spiritual realm. Pero kung babasahin mo yung Genesis chapter 1, verse 1, sabi po dyan, in the beginning, God created the heavens. Again, the heavens and the earth. Okay, so pag sinabi pong heavens, that includes spiritual realm. So may 3 levels. Ang mga theologians kasi ay may sinasabing 3 aspect ng heavens. So merong tinatawag na atmospheric heaven, which is yung heaven natin. Itong langit, kalawakan, heaven yan. God created the heaven. Kung yan lang ang pinatutungkulan, heaven lang. Pero ang sinabi doon, heavens. Yes, yan din yung sinasabi sa scripture na kinreate niya yung heavens in all its hosts. So, both sa earth and sa spiritual realm. So, ang tanong, when? Pwede nating sabihin na yun nga sa first day ng creation. God created the heavens and the earth. And sa first day, meron ng heavens and earth. Heavens and earth. Kaya sabi sa Genesis chapter 2 and 3, makikita natin doon na ang earth ay walang form and void. Kasi nga sa first day, kinreate niya na yan. And then he begins his creation in 6 days. Kasama yung earth, heavens and earth. Pero wala pang form yung earth sa first day. Meron lang material. So God created everything out of nothing.
So yung heavens and earth, out of nothing yan. Ang tawag doon ay immediate creation. Immediate, ibig sabihin ex nihilo. From nothing. And then the following are yung mediate creation. Out of from the materials na meron na. So, pero lahat yon yung creation ng 6-day creation ay ex nihilo. Ex nihilo yan. Nagkaroon ng mga suns and moons. Pero yung cosmological heavens, heaven din yan. Kasi kalawakan yan eh. Universe. Cosmological, no? Atmospheric, cosmological, at saka yung God's throne. Yun yung isang heavens. Nandoon yung mga angels, yung spiritual realm na hindi natin nakikita. Kailan tama ba, Sis Bev? Kailan nilikha yung at kailan yung fall, yung sin? Ano po, since God creates everything on earth, including the heavenly creations, where did this evilness of the serpent come from? Well, pwede nating sabihin na nilikha silang free, di ba? So, kung kailan siya nag-umpisa, we cannot know. Pero nung si Adam and Eve ay nasa sa Garden of Eden na, meron na nangyaring kudita sa heaven. Meron na yan. Kudita sa heaven. Yun yung sinasabi sa Ezekiel, no? I forgot, I think that's chapter 24. Inilarawan ni Ezekiel yung eksaktong nangyari sa heaven, kung paano nangyari yung kudita sa heaven. Now, kailan at bakit? Dahil nga, nilikha rin silang free. Satan, Lucifer, was an archangel. No? Actually, worshiper. Ano siya? Tawag doon, worship leader. So, kaya yung mga worship leader, no? Ano siya? Pangunahin siya, ang taga-awit sa trono ng Diyos. Imagine. He's almost at the right hand. Almost lang naman. Ando doon talaga siya sa piling ng Diyos, pinakamalapit sa Diyos, tagapanguna, archangel. Archangel. So why? Because God created them completely free. So kung kailan nag-umpisa ang sin, dahil ito ay sa pagiging free din naman ng tao. God permits yung sin. Kasi free. Free yung tao, therefore responsible sila. So sa heaven, nagkudita sila. 1/3 ng angel. Okay, kasama ni Satan. Ni Lucifer. Literal. So yun po. So because angels are also free. So no, hindi siya hindi siya ang cause ng sin. Kasi ang cause talaga ng sin ay yung liberty ng tao. Again, hindi nagulat ang Diyos na nag-fall or nag-sin ang tao. According sa kanyang foreknowledge, nilikha niya ang tao na may liberty at alam niyang, yes, according sa kanyang foreknowledge. Itinakda niya kasi yun. Now, hindi niya kinos yun, pero pinermit niya yun and according to his own pleasure, i-overrule niya yun para ipakita. Again, ang purpose ng decree ay ang glory ng Diyos. He permits that for His own glory. Yes. He allowed or He permits it. For His, again, wag natin kakalimutan yung system na ang lahat ng decree ng Diyos ay para sa Kanyang glory. Romans 9, di ba? Yung may kinalimbawa yung mga reprobate yung mga hindi elect sa isang jar.
na merong jar na sisidlan ng mercy kung saan ipapahayag yung kalwalatian ng Diyos. At meron ding jar na sisidlan ng kanyang wrath para ipakita naman ang kanyang justice. So, yun. Yes. Hello. Yung question ko is since napag-usapan si Satan, ano yung attributes ng angels na wala sa attributes ng tao? Or ano yung attributes ni Satan? Okay. So, anong meron si Satan at yung mga angels na wala sa tao? Tama ba? O si Satan lang? Both. Both, so angels na. In general, yung angels, Satan primarily, no? Yun, syempre, yung unang physical attributes. They are spiritual being. And pangalawa, they ginrant sila ng Diyos sila ng power. Mababasa yan sa Hebrews chapter 2. That even though angels are created slightly higher than men, no, mas kinalugdan ng Diyos ang tao. Kasi nga merong silang messenger sila ng Diyos, no? Messenger sila ng Diyos. That's why Satan, no, can pwede siyang mag-anyong angel, pwede siyang mag-anyong mabuting angel, mag-anyong kung sino-sino lang. So that's the work of the devil, para dayain ng tao. Yes, according to the decree of God, fallen angels cannot be redeemed. Yes. That's why Christ, para iligtas yung taong dinaya ni Satan, nagkatawang tao siya. So yun po. I hope wala na pong question. Kasi in geology na yung tanong niya, no? Ni angel and demons na yun. Question. So, demonology. So, wala na po. Kung wala na pa, let's close. Okay. Yes, I believe, yes. In the beginning, God created the heavens and the earth. Included sa first day kasi kasama yun. It is not just a summary, no? Kasama siya doon hanggang sa first day. So, may question si Jaden? Also, Brother Johan ay nandito next week. Kung may question po kayo and clarification, pwede pong tanongin din. Hello? Hello? Hello. Hi. Hello. Ano po, may tunay po bang opportunity po yung mga non-electors po na maligtas po? Okay, may tunay po ba ang opportunity yung mga non-elect? Ang question dyan, tama, maganda yung tanong mo. Pero ang isa pang tanong dyan, iaano ko lang yung konting question. May kaligtasan ba yung mga taong hindi mananampalataya kay Kristo? Kasi yun ay, pag sinabi nating non-elect, ito yung mga taong hindi talaga mananampalataya kay Kristo. Hindi sila kabilang sa elect ng Diyos. Ay elect na sinasabi ni Peter na elect nations of God. So ang tanong, yung mga hindi ba elect, masisave ba sila kahit hindi sila mananampalataya? Now, ang tanong, halimbawa, paano natin masasabing, ang tanong kasi dyan, paano mo masasabing elect or non-elect ang isang tao? Pag non-elect yan, pag sinabi mo na ikaw na nagsabi na non-elect yan, isa lang ibig sabihin nun, hindi talaga siya nanampalataya. Hindi mo siya pwedeng i-label na non-elect agad hanggat nabubuhay pa siya. So, ang election kasi ay, may makikitaan yan, di ba? For by grace, we have been saved through faith. And then in verse 10, makikita natin doon na yun ay workmanship ng Diyos sa atin. So, makikita, may ebidensya kung elect ba or hindi. Hindi pwede nating sabihin na ako, elect ako. Bahala na ako sa buhay ko. Basta ako, elect ako eh. Yes, of course. Pwede. So, yung walang tunay na manifestation ng pagiging Kristiyano,
Halimbawa, sinasabi nilang elect sila, pero salungat ang buhay nila sa scripture. So pwede ba natin sabing elect talaga sila? Tapos sinasalaulan nila ang salita ng Diyos. Elect ako, bahala na ako sa buhay ko. Baka mali lang ang intindi niya sa election. Kasi ang taong itinakda ng Diyos noong una pa, itinakda niya yun para sa workmanship ng, ano yung sinabi sa Ephesians chapter 2 verse 10? Okay, created for good works. Elect ka, created ka for good works, tapos hindi mo ginagawa yun. Baka hindi ka talaga elect. So ang tanong, kung elect yun, may salvation ba yun? Yes. Kung non-elect yun, at hindi talaga yun nananampalataya hanggang mamatay, may salvation ba yun? Wala. Kasi malinaw naman ang sinasabi ng scripture na walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay ang Diyos sa tao para sa sukat ikaligtas, no? Para sa kanyang kaligtasan. So kung hindi siya mananampalataya kay Kristo, reprobate. Pag hindi talaga siya nananampalataya, that only means na reprobate nga siya. God gave them over. Romans chapter 2. Romans chapter 1 verse 18. God gave them over to the lust of their flesh. Yun ang pinakamasakit na tanggapin, yung isang tao ay reprobate. Bakit? Kasi hinayaan na sila ng Diyos. Pero hanggat nabubuhay pa yon, hindi natin pwedeng sabihin na hinayaan na talaga sila ng Diyos. Pwedeng yung point ng buhay nila, last point ng buhay nila, lahat naman sa Romans chapter 1. Lahat naman. Lahat naman. So kung naririnig niya na ang salita noong una pa, ipinapahawatig sa kanya, pinapahayag sa kanya ang ebanghelyo, pati si Yesu Kristo, pero matigas talaga ang ulo niya, at yung last point ng buhay niya, malinaw naman sa kanya, pinaliwanag ng Holy Spirit. Yung ebanghelyo na yon, doon sa punto na yon ng buhay niya ng kamatayan, malinaw na naunawa niya, pwedeng hindi siya reprobate. Pero it's hard to say. It's hard to say. Kasi only God knows naman talaga kung sino ang elect at non-elect. Pero sa church context, makikita natin. So yun po. Wala na pong tanong. Let us close now in prayer. Our gracious Father, Lord God, we thank you for the hours you have given unto us to study thy word. Bless us, O Lord, and continue to give us wisdom and knowledge so we can apply the truth. That everything that happens in us and everything around us, Lord God, is according to your will. And you have decreed all of those, Panginoon, in the past, in eternity past. Lord, teach us to understand the beauty and majesty of your eternal purpose according to your will, your glorious will, so that we, Panginoon, bilang mga tao mo, ay patuloy na luwalhatiin ka. Kami ay patuloy na magkaroon ng kapayapaan na ang iyong salita at pangako ay hindi magmamaliw kailanman. Salamat ng marami sa pangalan ni Jesus. Amen.